Matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang investigasyon kaugnay sa flood control projects, magsasagawa ang DPWH ng joint audit kasama ang ilang ahensya. Ang detalye sa sentro ng balita ni Harley Valbuena. Bukas ang Department of Public Works and Highways sa joint audit kasama ang ibang ahensya tulad ng Commission on Audit hinggil sa mga posibleng anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang investigasyon sa flood control projects kasunod ng matinding pagbaha noong magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, handa sila sa joint audit lalo na't magiging detalyado at malaliman ang pagbusisi sa flood control projects na nakatakdaring ilabas sa publiko sa utos ng Pangulo. Kailan natapos, magkano ang kontrata, sino kontraktor, yung mga ganon. So, at saka yung status ng projects. Pwede naman joint audit between DPWH, Commission on Audit, and yung mga civil society. Pero sa kabila ng ipinalutang na joint audit, sinabi ni Bonoan na isusumiti pa rin nila sa Pangulo sa susunod na linggo ang listahan ng lahat ng flood control projects. Bagamat pinuna naman ang umano'y mga racket sa flood control projects, iginit ng Pangulo na kabilang pa rin sa mga sumisira sa mga pasilidad ay ang mga nakabarang basura. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, umabot na sa 28 milyong kilo ng basura ang nakolekta sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin, at yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Samantala, may sagot naman si Secretary Bonoan sa panawagan ng isang kongresista na mag-leave muna siya sa trabaho sa harap ng investigasyon sa flood control projects. Okay lang. If it is necessary, bakit hindi po? I will await the instructions of the President. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.